Tandem nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan na natin ang headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Panibagong batas para sa People's Initiative inihirit ni Senador Marcos, mga nagsusulong ng tiyatsa sa Antique, binawi ang mga lagda sa COMELEC. Tandem! Pilipinas pasok sa listahan ng may pinaka-corrupt na gobyerno sa buong mundo. Tandem! 60% ng mga bangus sa Mindanao nakitaan ng plastic. Tandem! 5 katao patay sa landslide dulot ng shear line sa Davao City. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, mga investment ng PEZA noong nakaraang taon sumirit pa. Tandem! Sa ibayong dagat, mag-asawa binitay sa China matapos paslangin ang 2 anak. Tandem! Sa showbiz, relasyon ng Lee Skien nananatiling matatag. Tandem! Balita sa mundo ng sports, abangan po ang latest mula kay Tandem Anthony Suntay. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Sa oras na 5 minuto makalipas na ang ikapito ng morning, sa ngalan pa rin po ni Tandem David Oro at John Ibanez. Kami po ang inyong mga makakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, nanawagan si Senador Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang Peking People's Initiative o PI na layo ding amyenda ng saligang batas. Iniling ni Senador Marcos sa kanyang kapatid na magkaroon ito ng matibay at malinaw na paninindigan para matigil na ang PI at mawala na ang kontrobersya na bumabalot dito. Idinagdag pa na presidential sister na hindi dapat isang tabi ito ng Pangulo dahil sa illegal na pamamaraang kinalap ang mga lagda sa PI at may tuturing itong unconstitutional o labag sa batas. Iginiit pa ng senador na magalit na ang presidente at hindi dapat sinasamantala ang kabaitan ng kanyang kapatid. Tandem! Binawi ng mga nasa likod ng People's Initiative sa Hamtic Antique ang mga signature sheet na naisumite nila sa Commission on Elections. Ito naman ang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng usapin sa People's Initiative upang maamendahan ang saligang batas. Batay sa memorandum na inilabas ni Hamtic Election Officer Mario Maynard Misiano, nasa 3,757 lagda ang kinuha ni Israel de Guzman para sa petitioner na si Anthony Abad. Ibinalik din ni de Guzman ang certification na ibinigay dito nitong January 23. Para naman kay Chairman Garcia, ayos lang nabawiin ang mga signature sheet, ngunit pinababalik niya sa mga nasa likod ng signature drive ang binigay ng poll body na certification. Tandem! Nananatili ang Pilipinas sa listahan ng may pinaka-corrupt na gobyerno sa mundo. Ito'y batay sa ulat ng 2023 Corruption Perception Index. Matapos umabot sa ika-115 pwesto ang Pilipinas dahil sa katiwalian mula sa ika-180 o mula sa 180 bansa. Nakakuha ng 34 points ang Pilipinas, mas mababa sa global average na 43 points at Asia-Pacific average na 45 points. Ang mga bansa nakakuha ng 100 na score ay walang naitalang korupsyon, habang ang 0 score naman ang may pinaka-korap. Nagunguna naman sa pwesto ang North Korea na mayroong nasa 20. Sinundan ng Myanmar, Afghanistan, Cambodia, Bangladesh at Laos. Tandem! Samantala, 60% ng mga sinuring bangus ng Department of Science and Technology
National Research Council of the Philippines ay nakitaan ng microplastic o maliliit na plastic sa ilang pangisdaan sa Mindanao. Ayon kay Marine Science Institute Microbial Oceanographer Dr. Deo Florence Onda, seryosong banta sa kalusugan at kabuhayan ang maliliit na plastik. Paliwanag naman ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na nilalason ng mga ito ang mga pangisdaan. Dagdag pa ni Secretary Loizaga, panahon na para ipakolekta sa mga korporasyon ng mga plastik na kanilang inilabas. Giit pa ng DENR, kinakailangan din na 80% plastik na nagagawa ng mga kumpanya ay nakokolekta din nila sa 2028. Tandem! Sa iba pang balita, muling naharap sa panibagong dagok ang mga residente ng Davao de Oro matapos maapektuhan ng flash floods at landslides bunsod ng low pressure area. Batay sa datos ng OCD, 3 katao kabilang ang 12 anyos na babae ang nasawi sa landslide sa Purok Boongan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Maragusan. Naitala rin ng Davao de Oro LGU ang 2 pang nasawi naman sa bayan ng New Bataan dahil naman huyan sa pagbaha. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 3,600 pamilya mula sa mga nasabing lugar ang apektado at nasa 57 kalsada at tulay ang nasira dulot ng masamang panahon. Matatandaan, nakaranas din ng pagbaha at pagguho ng lupa ang Davao Region dahil naman sa shoreline noong Enero. Tandem! 10 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Kuha muna tayo ng pag-ulat mula sa ating DWIZ Patrols. Pagpapalakas ng kapasidad ng mga LGU sa pagtugon sa child abuse cases, suportado ng national government. Alamin natin ang kabuuang report ihati ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Tumutulong ang Council for the Welfare of Children o CWC sa pagbibigay ng technical assistance at pagpapalakas ng capacity building ng mga lokal na pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni CWC Executive Director Angelo Tapales na ito'y bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno laban sa child exploitation at iba pang uri ng pang-abuso sa mga bata. Sinabi naman ni Tapales na sa aspeto ng mental at psychosocial services, sumusuporta sila rito sa mga LGU sa pamagitan ng child-friendly local governance audit. Maglalabas din daw sila ng manual on health and psychosocial services na gagamitin naman ng mga responders at mga trainers upang mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga gantong insidente o usapin. Dagdag pa ni Tapales, bilang bahagi ng Legislative Agenda for Children ay tinutulak naman nila ang pag-amyenda o pagdaragdag ng mga probisyon sa Mental Health Act na nakatuon naman sa kapakanan ng mga bata. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! DSWD magdaragdag ng mga 4-piece beneficiary sa Setyembre. Ano kaya karami yan? Alamin natin mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nakatakdang magdagdag ng mga benepisyaryo ang Department of Social Welfare and Development para sa mga bagong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sisimulan sa Setyembre ang pagdagdag sa mga benepisyaryo dahil na rin sa 200,000 na household beneficiaries ang nakatakdang mag-exit o graduate sa nasabing programa. Ayon kay Social Welfare Director Gemma Gabuya, ang head ng 4-piece National Program Management Office, na ang nasabing bilang ay automatic na mawawala sa listahan ng programa. Batay na rin ito sa probisyon ng Republic Act No. 11310 o yung tinatawag na 4-piece law na nagsasaad na ang mga kwalipikadong household beneficiary o tinatawag na eligible child ay kailangan mag-exit sa programa kapag ang benepisyaryo ay na-monitor o sumampa na sa edad na 19 na taon. Ang pagtanggal sa mga pangalan ng mga graduate na benepisyaryo ay isinabay sa pagtatapos ng school year upang masigurong ang mga ito sa kasalukuyang school year. Tiniyak naman ng departamento ang paglalaan ng livelihood assistance at iba pang intervention upang hindi na bumalik pa sa kahirapan ang mga nag-exit na household at maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito si Patrol 30 Jelly sa gulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Samantala, mga observation at recommendation ni UN Special Rapporteur Irene Khan kaugnay sa estado ng karapatang pantao sa Pilipinas. Ihahayag daw ngayong araw na ito. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid naman ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Inihayag ng pamahalaan na malalaman ngayong araw ang mga naging rekomendasyon at obserbasyon ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan kaugnay ng ginawa nitong pagbisita para alamin ang lagay ng karapatang pantao sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez na mangyayari raw ito sa exit conference kasama ang ilang mga ahensya ng pamahalaan kung saan magkakaroon ng press conference pagkatapos nito. Paliwanag ni Gutierrez, ipapadala ni Khan ang initial draft ng kanyang report sa Hunyo ngayong taon para bigyang daan o bigyan din ng pagkakataon ang gobyerno na magkomento. Anya sa sandaling maisapinal na ang report ay ipapadala naman ang kopya nito sa susunod na taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sa oras na 15 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po ay magbalik po sa iba pang mga issue, mga iba pa hong mga malalaking usapin okay po sa politika at para po magbigay po ng mga karagdagang mga reaksyon hinggil po sa issue na yan. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Senate Committee on Justice and Human Rights, chairman din ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones na si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po, Senator. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Ma'am Judith, sa inyong mga tiga-subaybay. Good morning. Opo, good morning, Senator. Salamat po sa pagkakataon. Opo, Senator, unahin po muna natin ito pong issue po sa Chacha, lalo na po itong gagawing pagdinig sa Lunes, kaugnay po doon sa RBH, no? Tama ba? RBH 6. Batid namin na welcome naman po sa Kamara ito pong gagawin pong aksyon o hakbang ng Senado. Tama po, sa Lunes nga yung nakaschedule yung subcommittee hearing sa pangunguna ni Senator Angara. Okay. So, naayos na ho ba, nagkaayos na ho ba ang Senate at ang House? Kasi meron pang may mga pahabol pa rito na ito si Senator Amy Marcos. Naplansya na ho ba yun? Nag-usap ho ba? Of course, Senator Amy and House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko masagot po yan yung mga nababalita natin. Hindi ako kasali doon sa mga ganong usapan. Magkaiba po yung kung tinutukoy niyo po yung People's Initiative. People's Initiative, okay. At yung hearing na gagawin sa Lunes ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Laws, iba po yun. Yung People's Initiative, yun yung pong kakalap ng pirma na malaking issues ang naidulot. At yung pangalawa naman po, yung Resolution of Both Houses number 6, ay bilang pagtugon dun sa imbitasyon ng House na nagpasa na rin ng kanilang bersyon para makatutok lang doon sa economic amendment. So, iba pong usapan yan, pero pareho pong patungkol sa saligang batas. So, kayo ay pabor ba sa baguhin itong mga economic provisions at anong mga particular ba ang dapat baguhin? Alam niyo po, yung pinag-uusapan ngayon, yung mga nabalitaan nyo, yung sa economic provisions, kasama po yung sa public utilities, number 1, pangalawa po yung sa education, pangatlo po yung sa advertising. Pero ako, kung na rin natatandaan niyo yung sinabi ko noong nakaraang buwan, isama na rin po natin yung energy sector. At pag sinama natin yung energy sector, isama po natin yung ilang pwede sana nating makuha sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone na hindi natin nakukuha dahil pinawalang bisa ng isang Supreme Court decision kamakailan lang yung joint memorandum agreement patungkol po sa pag-explore, pag-exploit ng natural resources sa West Philippine Sea na kung atin makukuha, baka bumaba po ang kuryente, ang presyo ng kuryente sa Pilipinas at bumaba rin po ang presyo ng gasolina.
So yun yung mga ganong kasi importante yan, Senator, kasi Hindi energy. ho nakikita yan ngayon. Kasi ang pinag-uusapan natin, nagpirmahan, ganito, nagsuhulan, nagmurahan, ganito. Ang importante po yung makakatulong sa sambayan ng Pilipino. So yun pala ay may relasyon din, ano? Opo. Sinabi ko po ito, Senator, last month pa ho ito eh. Hindi ko lang alam kung mahiging bahagi po nun. Pero anything that will help the nation in terms of our energy resources, mahal po ang kuryente, nag-brown Correct. out sa Iloilo, Opo. malaking bagay po yon. Foreign ownership, Senator. Yun nga po yan, tinutukoy Yun, ko di ba? doon kasi yung sabi ng Supreme Court noon, hindi dapat ipamahala sa banyaga yung pag-explore ng langis. Ang problema naman po, wala tayong kakayahan. Hindi nga tayo makarating doon sa lugar, para natin madidrill yun. Para natin mahuhukay. Wala tayong gamit, wala tayong kapital. Hindi paubaya natin sa malalaking korporasyon na may kakayahan na. Wala nga tayong sariling petroleum corporation. Mapera doon sa pinoprocess lang. Wala tayong sariling minahan sa Middle East. Hindi kagaya ng mga Import lang tayo ng malalaking import. Shell, Total, Texaco, di ba ho? So, ba't di natin paubaya doon sa mga ganon? Okay. Sa tingin mo, Senator, gaano kaya katagal ito tututukan? Magiging mabilis lang ba ito? Kasi sabi, linggo-linggo daw, Senator. Linggo-linggo daw. Matatapos po ng maaga yung hearing kasi sa atin po sa Ligang Batas, 3 po ang modes ng pag-amend. Ayan, napapag-usapan na yan kahit Yes. hindi nag-aral ng law. Pangatlo yung People's Initiative, meron tayong Constitutional Con-as. Convention, Con-as, meron yes, tayong Constituent Assembly. Pero dito sa gagawin sa Lunes, parang ito po yung pang-apat. Okay. So magkakaroon po ng economic proposals ang Senate Committee on a subcommittee ng Constitutional Law, Constitutional Revision of the Constitution. At ang idudulot po nito, kagaya po nung sa unang bahagi, yung unless otherwise provided by law, ay parang isang batas na bibigay sa lower house. At pag yun po ay nabalangkas at napagsanib na walang tutol, isasubmit na lang po yun sa referendum. At pag nasubmit sa referendum, ayun na po yun. Okay. So nagkaroon tayo ng pang-apat na paraan. So economic provisions lang talaga yan, Senator. Walang political ano dyan, Yun po yung nakalagay doon sa yun yung tatalakayin sa reso. yun yung laman ng RBH 6 RBH 6, na nababalitaan nyo. Siguro naman nakatuto Yes, kayo opo, sa Lunes. opo. Yun po yung lalabas. Okay. Tutol din naman tayo sa political provisions. Tutol ang Senado. Kaya hindi po siguro makakasama Makakalusot. yung Makakalusot, political provisions. Oo, tama. Senado lang naman yan. Oo. Issue ng traffic ba, Senator? Yaman din lamang, Kayo naging ay MMD, dating opisyal. MMDA Laking chairman. problema lahat po ng proposals dyan. Kung makikita nyo, lahat po tinalakay na. So, napakahirap po kasi unang-una, mahina yung mass transport system natin. Ayun. Hindi inaasam-asam pa natin yung Mahinang subway. mass So, in the meantime, transport, oo. bibili talaga ng maraming sasakyan ng mga kababayan natin sa kagustuhan na maging maayos at convenient yung kanilang paglalakbay. Ay subalit yung atin namang karsada ay kulang din. At nakakalimutan natin talaga lumobo yung populasyon natin. Ayun. Ang sabi po ng Philippine Statistics Authority sa 2055, nila na ba tayo? 138, 148 million Filipinos at marami po nun ay nakatira sa Metro Manila. At lahat po yun ay gustong magkaroon ng maayos na mobility. At ang maayos na mobility, either may kotse ka, may motorsiklo ka, dahil hindi mo maasahan yung ating public transport system na hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin yung jeepney modernization. Ayun. Oo. Yun pa. So marami pa tayong dapat... Ang dami ho, Tutukan, salabat na ho lahat yan. yun yung word, salabat talaga. Magkakabuntot na problema na. Oo. At bukod ho dyan, Senator, at meron pang mainit pa rin pong issue. No? Kamakailan lang, binanggit po nitong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasagawa din sila, maglulunsad din sila Signature ng drive. signature drive o signature campaign para daw po ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ano pong take ho ninyo rito, Senator? Sa akin po, isa lang ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Siguro
pag lumamig-lamig ang ulo ng karamihan, hindi naman po dapat siguro mahati ang Pilipinas. Yung usapin po sa Spain, yung sa mga Catalan, Catalonia, ano po, dekada na po yon. Basque region. May historical and legal basis sila para humiwalay. Pero ang Espanya po pa rin. Ganon din sa Ireland, sa United Kingdom. Yan po pa rin sila. Mas inan po siguro nagkakaisa ang Pilipino. So kayo ay tutol dito sa ganitong plano o panukala? At palagay ko po, dapat po magkaitat po tayo. Okay. Opo, bago ho tayo maubusan pa ng oras sa Senator, baka meron ho kayong mga panawagan sa inyo pong mga kasamahan dahil... Po, ingat po tayo. Pangalawang New Year na po natin. Ang unang New Year natin ay noong January 1. May New Year na naman tayo ngayong February 9. At lahat po ng New Year, February 10, lahat po niyang New Year ay humihiling tayo ng isang positibong pananaw at mas maraming tulong sa Panginoon na magkaroon ng maraming biyaya ang ating bansa. Alright. Naku, sige po. Good luck po sa inyo, Senator. Salamat po at salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Ingat po. Ingat papunta yata sa busy. Talagang nagre-ready sila dahil next week mukhang battle of the brains. Bugbugan na. Bugbugan. Bakbakan kasi na po. economic provisions ang tututukan nila. Economic provisions. Maraming mga legal luminaries na ang gustong talagang tutukan lang talaga ay ang economic provisions. Huwag yung gagalawin yung ibang mga provision ng saligang batas. Yung nga binabanggit ni Senator, ni Tol, yung foreign ownership, of course, kailangan bukas natin. siya doon, ano? Okay open siya doon. Yung atin... Oo nga naman, kung wala naman din kasi tayong gamit. Yes. Walang kulang yung kapasidad. At importante yan, yung kailangan energy. nang gawin yun. Sapagkat kung inyo pong matatandaan, tayo po ay pinuputak. Actually, ito may mga nagme-message na nga po sa atin, yung mga taga Mindoro, mga taga Palawan, dahil sa sobrang... may babala pa yung NGCP, di ba? NGCP Mag-ready. may babala kasi pa. meron na naman panibagong At blackout, yung brownout. sa Western Visayas, yung nangyari po ng Enero, possible daw masundan pa ho yan. Nakaw. Huwag naman ho sana. Sana masolusyon at matutukan na po yan. Alright, tayo po ay magbabalik maya-maya po. Subukan nating makuha po ang... Kuha tayo ng update kuha tayo naman, ng update dyan po sa Mindanao. Hindi po Davao sa, region, hindi sa paghiwalay ho ng Mindanao ito ha. Ito po yung update kaugnay po dito sa kalamidad dyan po sa... Actually, naka-double whammy na, no? Ang Davao region last time na flash floods na landslide din sila. Ngayon meron na naman at meron na naman pong nagbuwis ng buhay. Tandem! Tayo po ay tumanggap po ng update mula po dyan sa Davao Region. Kaugnay nga po sa naganap na flash floods at may landslides. Yes. No, dyan po Pareho, sa nasa kabilang linya na po natin via Zoom si OCD Office of Civil Defense Region 11, Regional Director Ednar Dayanghirang. Magandang umaga po, Director. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Good morning po. Good morning sa lahat. Sa ating lahat ng kababayan, lalo na po dito sa mga kababayan nating mga Davaoeño sa Davao Region po. Opo. Ano na po ang update, Director? Tama ho ba ang fatalities? Nasa 5? 5 na ho ba ang nasawi? Diyan po sa inyo pong lugar? Kasi po hindi tayo pwede mag-report ang OCD-11 if not yet hindi pa official po yung report. No? Ngunit yan po yung mga unconfirmed report from the field, no? Sa ground as of yesterday po. So yung overnight na data na pumapasok na data, this morning po yung finalization noon kung meron pa mang overnight. As of yesterday po, ang confirmed is 1 dead, no? 6 injured and 2 missing doon sa Caraga nga. 19,000 people affected, 4,800 families. Ngunit I know that yung Davao del Norte, yung report po nila kahapon is about 19,000 at 20,000. Then yung Davao de Oro is about 15,000. So when the statistics come this morning,
lalaki na po ito. Lalaki na po ito. Okay. So, baha pa ba dun sa mga lugar na binabanggit ninyo? Davao de Oro, Davao del Norte, meron na bang mga kalsadang pwedeng, nabuksan na, yung mga tulay na pwede ng daanan? Or patuloy pa ba yung pag-ulan? Kamusta ba ang dyan? Sitwasyon nyo dyan? Ang weather po natin ngayon sa Davao City po, cloudy at umuulan pa rin. And last night, bumuhos uli ang ulan last night, no? Pero ngayong umaga, ambon-ambon na lang. Ngunit, dito po sa Davao del Norte, particularly, ang very challenging natin ngayon sa flooding is Davao del Norte, particularly Municipality of Carmen. Dahil po, yung Carmen po, dyan yung siyang nagtatanggap ng lahat ng tubig galing po sa Tagum de Buganon River Basin. Catch basin siya. Basin. Galing po sa bundok yan. Galing sa malayo na ibang region. No? Sa ibang region pa galing yung tubig na yan. So, we understand bakit ngayon lang sila. Kahapon lang sila nag-umpisa na nagkakaroon ng massive flooding sa municipality. In fact, last night po, I was called for an SOS by the disaster officer for more augmentation of resources. Ayun naman po, handa naman po yung Office of Civil Defense to coordinate with all our partners in the Regional Disaster Council, like po sa Philippine Navy, sa ating Armed Forces, sa Bureau of Fire and the others. So they were all there on site. Forced evacuation po nangyari sa mga residents po ng Municipality of Carmen. And this morning, kampante naman po ang disaster officers that the response is already adequate. But sabi ko, we'll just wait for additional request, no, for augmentation from the region po. Opo. Director, kamusta yung mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers, yung mga, lalo na yung mga force evacuate, ano? Yeah. Siyempre, dumagdag po yung numbers because there are communities na kahapon, kagabi, at madaling araw, yung forced evacuation. So yung numbers po will increase as we get the data today, this morning, no? Compared sa last week. Then sa ang Davao City, I have to explain Davao City po. Ang Davao City, just nauna, ngayon late na rin siya nakatanggap ng problema ng tubig, no? In fact, yung overnight rain the other day, yung 31 ng gabi hanggang 1 ng madaling araw has caused flooding dito po sa Davao City. And fortunately po, and it is expected na ang City Disaster Office po natin ay together with the Barangay Disaster Office responders, nagkandak po sila ng preemptive evacuation nung nakikita na yung water levels rising. Kasi kompleto po ang Davao City ng mga monitoring sa mga rivers, doon sa bundok, yung source ng river. Nakikita na doon pag lumalaki ng tubig doon, nakukompute na nila yung how many hours to go down, and the people in the communities, anong mga purok, anong barangay po ang tatamaan, they are adequately evacuated po ng ating City Disaster Office po. Kaya maganda po ang response dito sa City of Davao. And of course, similarly to the other 5 provinces na tinamaan din ng trough of the LPA. No? In fact, I take this opportunity to thank the Davaoeños all over the region for heeding to the call of the guidance of the government, particularly the local government units and the Office of Civil Defense, for the evacuation. That is the key po for saving lives and protecting the properties of people po. Yung preemptive and forced evacuation. Ayun. Director, kamusta ho yung inyong ugnayan po sa ilang pang kinaukulang ahensya like sa DSWD and sa DPWH, ano? O para dun sa mga hindi madaanang pang kalsada ho. Yung kanila pong tulong sa inyo, Director. Lalo na actually, nung last time na nag-uusap tayo, last 2 weeks ago, yan pa rin ang inaano natin. Okay, Director rin. Flash floods, landslides, sila pa rin yung naapektuhan, Director?
Oo, si Kwan yun, ang tawag natin doon, tawag, ano ba tawag ni Kwan? Yung Share line. share line. Yeah, share line. Bagong Oo. salita na po yan. Yan Ngayon palang naman, share LPA. line. Para sa kaalaman ng lahat, Kwan pala yan, tail end pala yan dati. No? Ngayon, bago na pangalan, si share line na siya. So, actually, ang Davao Region po, simula pa kang Tropical Storm Kabayan in December, sinundan ni Shareline, at ngayon sinundan na naman ni LPA. Trap of Low pressure LPA. trap ng LPA. In fact, medyo magkadikit si Shareline at si Tropica, ay itong si LPA. Trap. Ang tawag po natin dito, yung as far as OCD is concerned, we are now naming it or meaning addressing it as combined effects of Shareline and the trap of LPA. Dahil nagpangabot po yung damages, no? Yung na-damage nung Yung epekto nila. Shareline, inabutan na ulit ngayon ng panibagong damage. Almost the same communities po. So, meron ng mga bagong communities, particularly sa Davao City. However, generally in the region, similar communities are affected. So, combined effects na po ito ng Shareline at ng ating trap ng LPA. Kahapon, just to mention, we were already happy that yung LPA is going southern part of Davao Region, no? Nalilihis so, in fact, nababanggit na Soc Sargent, Barm area, North Cotabato area, Region 12, nababanggit na. Pero, I don't know, sa weather natin, ngayon, yung warnings na naman kagabi, includes naman a lot of areas in Davao. Tapos yung actual rain on the ground, yung tumatama na ulan, talagang dumami na ulit. No? Dumami na ulit. So, kaya tuloy-tuloy po ang ating response po. Opo. Yung support nga, Director, na ipaabot nyo na ho, DSWD especially. From day one po, from unang araw, ang DSWD is there, DPWH is there, Armed Forces of the Philippines is there, PNP is there, Bureau of Fire is there, the municipal and provincial disaster teams are there, our mayors, our governors, our congressmen even are all there on the ground helping the people. No? So, in fact, today, private sectors now are coming in, calling me, they are willing, they're donating things for yung mga nasalanta. So particularly ang SM Foundation po has called me and they will help daw for the people. So we welcome lahat po ng mga resources available from all sectors po. Director, meron ho bang mga naapektuhan, meron ho bang assessment ho sa agri-sector? Of course, yung mga nasira po mga pananim, mahalaga po, importante po yung pagkain. Mga nalugi. Okay. If you look at the landscape, talagang agri-sector will be badly damaged. No? Ngunit, yung agri-sector data will come after the Rapid Disaster Needs Assessment, yung ARDENA. No? So, yung ibang communities na hindi na binalikan ng ulan, nag-conduct na sila simula kahapon, but yung iba, today pa mag-umpisa, so 3 to 6 days po yan. When we get this ARDENA report, then yung agri-sector, yung mga bahay na affected, then yung mga public buildings and private buildings na affected, at lahat po ng mga damages, makikita, ma-count na. Then papasok na po dyan yung early recovery natin, wherein additional, aside from food, no, yung food na from day one, food assistance natin, pati non-food assistance ng mga local government, papasok na po dyan yung mga assistance sa housing, mga pabahay, assistance sa mga agriculture po. And then the last phase would be the rehab and recovery. Yan po yung medium term and long term. Yun yung mga tulay, ayusin, yung mga kukumpunihin, mga karsada po. Okay. Alright. Naku, sige po. Marami pong salamat, Director Dayang Hirang, unless kung may mga karagdagan ka pang mga panawagan, Director. Well, ang panawagan natin, we continue to be sensitive or follow the guidance of government. Ang maganda din po, salamat po sa ating mga mayor, yung mga preemptive declaration po nila ng mga suspension of classes and work, no, has also played well dahil yung mga tao, yung exposure ng mga tao po ay nababawasan because they stay home.
unless instead of going out of their houses. Okay. So salamat sa lahat, and we Opo. continue to pray for Davao region and for the Philippines. Opo, Yes. Salamat. Director. Magandang Ingat umaga. po kayo, Ingat po Director. kayo, Ingat Director. po. Maraming salamat po. God bless po. Magandang maulang umaga pala Ingat po. dyan sa Davao. Maraming salamat po. Ang inyo po napakinggan, inyo pong natungayan si Director Edner Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 11. Samantala mga kaibigan, sa oras na alas 7:42 ng umaga, kuha tayo ng pag-ulat pa rin mula sa ating DWIZ Patrols. Itong si PNP Chief General Acorda nagtalaga na ng bagong PNP Deputy Chief for Administration. Alamin natin kung sino mula sa report ng Patrol 17, Jobel Pelenio. Inanunsyo ni PNP o Philippine National Police Spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na opisyal nang itinalaga ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang bagong Deputy Chief for Administration ng Pambansang Pulisya. Bago na italaga sa posisyon, nagsilbi munang Chief of Directorial Staff si Police Lieutenant General Peralta, ang ika-4 sa pinakamataas na pwesto sa PNP. Humalili si Peralta sa second highest position sa PNP matapos itong bakantihin ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia na nagretiro na sa serbisyo. Pumalit naman sa iniwang pwesto ni Peralta si Police Major General John Arnaja Arnaldo na mula sa Area Police Command Northern Luzon. Nilagdaan ni PNP Director for Personnel and Records Management Police Major General Belly Tamayo ang appointment paper ni Peralta at Arnaldo na epektibo kahapon. Ito si Patrol 17, Jobel Pelenio para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa balita, pamahalaan target gawing halal-friendly hub ang Pilipinas sa buong Asia-Pacific region. Detalye naman mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Magdodoble kayo ng pamahalaan para maabot ang target nito maging halal-friendly hub ang Pilipinas sa buong Asia-Pacific. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Alim Siddiqui Gyapal, Program Manager ng Halal Industry Development ng DTI, na bahagi raw ito ng Philippine Halal Industry Development Strategic Plan. Sa ilalim ho yan ng bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Sinabi ni Gyapal na target ng DTI na makalikom raw ng 230 billion pesos na investment sa industriya sa susunod na 4 na taon na inaasang lilikha ng 120,000 na trabaho. Maliban dito, mulaan niya sa kasalukuyang 3,000 halal output, ay plano raw ng pamahalaan na itaas ito sa 6,000 ang mga produktong ini-export ng bansa. Ayon kay Gyapal, kabilang sa mga produktong ito na inaangkat ng ibang bansa ay ang saging, pinya at iba pa. Mabenta raw niya ang mga agri-products sa ating bansa, kaya ito ang plano nilang dagdagan hanggang sa taong 2028. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pa ang balita, closed fishing season sa Northern Palawan. Tinapos na ng BFAR. Ang mga detalye ng balitang yan, ihatid ni Patrol 30, Jelly Mendez. Tinapos na ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang closed fishing season sa Northern Palawan. Sinimulan nito kahapon sa nasabing lalawigan na isa sa mga major resources o pinakamalaking pinagkukuhanan ng produksyon ng isda, partikular ng galunggong sa Luzon area. Dahil dito ay maaari ng ipagpatuloy ng mga commercial na mangingisda ang kanilang operasyon sa loob ng conservation area ng Northeast Palawan. Matatandaan na 3 buwang ipinatupad ang pagban o pagbabawal sa paghuhuli ng galunggong upang makatulong na rin sa pagpaparami ng produksyon ng isda sa bansa. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Naman tayo ng update kaugnay sa pagsabog ng isang paggawa ng paputok dyan sa Cabuyao, Laguna mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. 3 katawang patay matapos na sumabog ang paggawaan ng paputok sa barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna. Kinilala ang 3 biktima na sina Marvin Ocom, John Ronald Didoro at Ricardo Olik-Olik
napawang mga empleyado ng Diamond Fireworks Incorporated. Did on the spot, sina Ocom at Didoro. Habang sa ospital naman, binawian ng buhay si Ulik-Ulik. 5 naman ang naitalang sugatan, kabilang na ang isang bata na sinasabing kritikal ang kondisyon. Ayon kay Renalyn Ulik-Ulik, anak ng nasawi na si Ricardo Ulik-Ulik, nabalitaan na lang nila ang impormasyon na may nangyaring pagsabog sa pinapasukan ng kanyang ama. Kaparehong impormasyon din ang natanggap ni Maribig Aranda, ang live-in partner naman ng nasawi na si John Ronald Diduro. Ayon kay Aranda, 6 na buwan ng empleyado si Didoro na tubong Mulanay, Quezon. Hindi patukoy ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog ng paggawaan ng paputok na hanggang sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan. Umabot sa unang alarma ang sunog na nagsimula pasado 3:00 ng hapon at naapula makalipas lamang ang 1 oras. Ito is Patrol number 5. Ayaw pang para siyempre lamang ito ang lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kabayanan po ang mga pag-ulat, mga balita mula sa atin pong mula sa sports, sa business at yung mula sa ibayong dagat. Tandem! Balitang pangkalakalan. Umabot sa mahigit 2 billion pesos ang inaprobang investment ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA nitong nakaraang buwan. Ayon sa PEZA, nasa 2.2 billion pesos ang mga investment na kanilang inaprobahan. Nakakalika o makalilikha ito ng mahigit 1,300 trabaho sa 1,330 jobs at katumbas po yan ng $69.62 million na export. Pagdating dito, noong nakarang taon, umabot naman sa 175.7 billion pesos ang inaprobang investment ng PEZA. Mas mataas ito ng 24.8% kumpara sa 140.7 billion pesos noong 2022. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Binitay ng Chinese government ang isang live-in partner, mag-live-in partners matapos mapatunayang guilty sa kasong pagpatay sa 2 anak. Kinilala mga suspect na sina Zhang Bo at nobya pa lang, hindi pa sila mag-asawa, so live-in pa lang sila si Ye Cheng Chen, pero may anak na silang 2. Ayon sa mga otoridad, itinapon ng mag-live-in partners ang mga anak nitong lalaki na 2 years old lamang at batang babae na 1 taong gulang sa ika-15 palapag ng apartment. 15th floor, grabe. Itinuturing ng mag-asawa na sa gabal ang kanilang 2 anak sa kanilang relasyon, kaya't nagpasya daw silang patayin na lamang ang mga ito. Dahil dito, hinatulan ang 2 ng parusang kamatayan nga dahil sa pagpatay sa 2 bata. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ay, nako po tayo sa showbiz dahil Friday naman ngayon. Liz Ken lang daw po ang malakas. Talaga ba? Siya bang tunay? Dahil muling itinanggi ng kapamilya actor na si Enrique Hill na hiwalay na sila ng longtime girlfriend na si Liza Soberano. Dati may kinumpirma nilang 2. Hiwalay sila tapos ano ba talaga? Ayon kay Enrique, sabi niya, we're happy and we're just really busy. Okay. Ipinawanag pa ng aktor na kanya pong napagtanto po nila na sa buhay ay hindi dapat gawing sentro ang isa't isa. Ito'y upang mas marami pang magawa, matuto at para maging mabuting tao. May mga side comment dito si Boss Joe. Ibinahagi rin ni Enrique na ang kanyang ina muna ang kanyang ide-date
Oh! Valentine's Day. Bakit ganon? Habang busy pa ang girlfriend dito sa Hollywood. Ay, wow. Yung pelikula po na Lisa Frankenstein. Aha. At tatandaan noong nakarang taon, pinabulaanan din ni Enrique ang kumalat na espekulasyon kaugnay sa umuugong nga na hiwalayan Wait. nila ni Liza. Hindi ba kinonfirm nila pareho yun? Malay mo. Baka joke lang. Nagkabalikan siguro. Baka lang. Baka lang naman. O, eto na nga. Eto, good news, good news. Alam nyo ba ang best month ang Pebrero? Oh! Talaga ba? Ito'y dahil maaari ng pagmasdan ng mga nakakamanghang constellation o mga makukulay na bituin. Ayon sa Pag-asa, magkakaroon ngayong buwan ng particular focus sa hilagang constellations. Kabilang sa makikitang constellation ay ang Auriga, Camelo Pardalis, Gemini at Monoceros. Habang ang mga prominenteng konstelasyon ng Southern Hemisphere ay makikita kasama sina Canis Major, Columba at Puppis. Ano daw? Dagdag pa ng ahensya. Nako, medyo madugo to ha. Ang mga kilalang konstelasyon sa Pebrero ay makikita dakong alas 9 ng gabi. Ngayong Feb 15, kailan yan? Next Thursday. Ayan, tataas naman ang meteor shower sa Pebrero 9. O, walang pasok to na magbubunga ng tinatayang nominal rate na 6 na meteor kada oras. Alright, maraming salamat. Yan po tayo pansamantalang nagpapaalam ngayong araw po na ito ng TGIF. Dito pa rin po sa inyo po nag-iisang tandem. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 at sa ngalan po ni na tandem David Oro at John Ibanez. Kami po yung mga nakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larin. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.